Yes, okay mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Ayan. Sa lahat po ng mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, abay, pagkakataon nyo na mag-subscribe, diba? Para palagi kayong updated din sa aking mga videos na ina-upload dito sa aking YouTube channel. Of course, maraming salamat po sa palaging nakasuporta sa aking mga content. Ayan, so sa lahat po ng nandiyan, ayan, maraming salamat po. And wag po kayo kalilimutan mag-iwan ng bakas or comment sa comment section para ma-recognize ko po ang inyong mga pangalan. Of course, eto na pag-uusapan natin mga kaibigan ngayong araw na ito, mukhang sa tansya ko nagigain ng konting timbang si Carlos Yulo. Parang naging bulky ng konti yung kanyang katawan. Maybe because siguro dahil wala siyang regular exercise or uh, bakit naman wala siyang regular exercise? 'Di ba sa mga magagandang kondo maraming magaganda ding gym diyan na pwede siyang mag-exercise. And at pwede naman siyang bumili ng sarili niyang gamit pang exercise. Pero yun nga pinagtataka natin, parang nag-gain siya ng konti. Nakikita ko yung katawan niya kasi um, nung event nung Jollibee, parang tumambling siya, parang may konting akong nakikitang ah, bagal sa kanyang pagtumbling. So parang ngayon siya lalaban, tsak na matatalo siya kasi parang hindi hindi nasa tamang kondisyon ang kanyang katawan. So, ang inisip natin baka mamaya makalimutan ni Kaloy na gymnast pala siya at magtuloy-tuloy sa pagbulky yung kanyang katawan, baka makalimutan niya na siya ay lalaban pa sa 2028. Baka nakakalimutan niya yan. At hindi niya dapat kalimutan din at hindi niya dapat ipagwalang bahala ang sinabi ng kanyang kapatid na si Eldro na ang pangarap lamang niya ay talunin ang kanyang kuya. Isang matinding pagbabantay ito na baka nga masulot, mas makuha ni Eldro o yung kababatang kapatid ni Carlos Yulo ang ginto, 'di ba? Kasi at saka may mga hula pa na hindi naman nanalo si Carlos sa susunod. Hindi na magkakaginto kumbaga. So, sa bagay ang mga hula naman hindi naman ganoon ka effective 'yan unless kung maniniwala na lang kayo. Pero 'di ba may mga kasabihan nga tayo na wag tayong magkampante kapag ang dagat ay nakikita nating panatag kasi pag panatag ang dagat, naku, nakakatakot ang kasunod niyan. Baka may bagyo, baka may tsunami na susunod. Ayun. So baka komportable si Carlos ngayon at nakakalimutan niya baka na wala siyang exercise dahil araw-araw rumarampa sila ni Chloe at iniikot nila ang mundo, iba't ibang panig ng mundo. Kamakailan lang ay nagpunta sila sa Paris, nagpunta sila sa sa Seoul, Korea, at ngayon na sa Australia sila. Masasarap din ang mga pagkain sa mga lugar na yan. So, baka nakakalimutan ni Carlos na mag-diet kasi sabi niya, next year pa daw siya magte-training para sa preparation niya for 2028. So, 2025 pa lang. So, may 3 years pa siya na preparation. So, dapat yung 3 years na yan, talagang focus talaga siya. Paano naman yung sinasabi ni Carlos na may plano siyang magpakasal na sila next year ni Chloe. So, kung totoo man yun na magpapakasal sila, preparasyon ulit yun. Hindi naman basta-basta preparation lang na basta-basta kasal na sila kasi maghahanda pa rin yan. So, it will take a lot of time para makapag-prepare kung totoo man na ikakasal sila. Pero so far wala pa talagang official na pahayag si Carlos kasi parang nabitawan niya lang yan sa isang interview na may plano na silang magpakasal. At next year plano rin sila magka-baby, Pero ang tanong, handa na ba si Chloe magpakasal sa kanya?
At handa na ba si Chloe na maging nanay ng mga anak niya? Yun ang tanong. Kasi ngayon, mahirap sagutin yung tanong na yan kasi so far wala pang kaliwanagan kung talagang magtatagal ba sila o hindi. Meron tayong mga chismis na babase sa comment section, iba-iba mga chismis na um, baka pag wala ng pera si Kaloy, iwanan na rin ni Chloe. So, yun ang mga isa sa mga nababasa ko talaga na ah, dahilan. So, ah, di na rin naman malayo kasi, di ba, syempre, yung mga kabataan ngayon, mapusok at hindi naman natin hawak ang mga damdamin nila. So, ito nga si Carlos, parang pinababayaan niya, nag-gain ng kanyang nag-gain siya, parang nagbabalk yung mga muscle niya, yung katawan niya. Pero, baka namalikmata lang naman ako, pero yung sa tingin ko yun ang observation ko eh. Mas maganda kasi pag lumaban ka sa gymnast na yan, medyo slim ka at physically fit at of course mentally at lahat na kailangan prepared ka kasi kung medyo bulky ka, mahirapan ka magtatumbling-tumbling diyan, di ba? Alam mo naman ang gymnast talagang nangangailangan talaga yan ng effort, ng pagpapayat, exercise, 'di ba? So, effort to the max talaga. So, sana huwag pabayaan ni Carlos yung kanyang katawan na baka nakakalimutan niya at baka nasasarapan siya sa mga pagkain na pinupuntahan nila. Nasarap naman talaga sa ibang bansa. Diyos ko, kumain ng kumain ng kumain, di ba? So, alam mo naman, may pera sila, marami silang pera. Kung anong gusto nilang bilhin, mabibili nila dahil marami silang pera. Ngayon, maraming pera. Pero bukas, charot lang. Oo. Maaring ang pera kasi nawawala. Di ba? Maaring mapagbiro ang tadhana, di ba? Mapagbiro ang ang pagkakataon, di ba? So, kailangan kung lalaban pa siya next Olympics 2028, kailangan well prepared siya, 'di ba? Kasi pag hindi, 'di ba? Ang kapatid niya si Eldro, papunta na ng Japan next month, doon na magte-training. 'Di ba? At si Eldro ngayon ay papunta ng Malaysia. May competition na parang exhibit competition, something like that, ang kanilang pupuntahan. At nakakatuwa itong si Eldro dahil porsigido talaga yung perseverance niya talaga, yung effort niya talaga to the max talaga. So kaya nakakatuwa dahil may ano talaga, may um kumbaga may purpose talaga yung ginagawa niya para sa pamilya niya. So parang si Eldro at saka si Carlos parang opposite ng kanilang pananaw. So this time, tingnan natin kung magkakatotoo at kung makakapasok si Eldro sa 2028 US Olympics. Ayan, so tingnan natin yan dyan kasi maglalaban ang dalawang magkapatid, di ba? Tingnan natin kung papasa ba si Eldro, kung makukuha nga ba niya ang ginto sa kuya niya kasi kailangan yung ginto na yan, malidepensa ulit ni Carlos Yulo at makakuha ulit siya ng another gold, di ba? Para naman tuloy-tuloy ang gold niya, di ba? Pero sabi nga natin, si Carmi Martin, si Carmi Martin, walang araw, walang call time dumarating. Yun ang pakakatandaan ng kahit sino sa mundong ito dapat. Yung Carmi Martin ang sa buhay natin dumarating palagi yan, di ba? Parang ano yan eh, hindi natin maiwasan yung due date ng ilaw, due date ng tubig, due date ng wifi, di ba? Palaging nandiyan yan sila. So, yun, kaya lang ang lesson talaga, be nice, di ba? Lalo na sa family mo, para ensure tuloy-tuloy lang ang grasya nandiyan palagi at hindi ka aalisan, hindi ka iiwanan ng swerte. So, ganoon lang, 'di ba? So, para tuloy-tuloy lang ang tuloy-tuloy lang ang laban. So, sana
itong si Carlos ay huwag niyang kalimutan na mag-exercise, tuloy-tuloy lang para tuloy lang ang laban, di ba? Kung ayaw niya ng pansinin ng pamilya niya, fine. Pero yung sarili niya, wag sana niyang pabayaan kasi makaka-apekto ito ng tuluyan sa kanya. So, yun lang. Sana sa mga hindi pa subscribe, mag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Ayan. Para tuloy-tuloy po ang ating chikahan dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat at palagi ko po kayong inaantay na mag-subscribe dito po sa aking YouTube channel. Ayan. So, happy na ba ang lahat? Di ba? So, ito na muna si Benny Anday. Maraming salamat sa inyong pagtutok ngayong araw na ito, ngayong Huwag na lang pong kalimutan pala i-share ang ating video, i-share, i-like, at mag-comment dahil wala naman pong bayad. Char lang. No? Diba? Thank you so much at mabuhay po tayong lahat. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat again. At bye-bye!